If there's something that I want to highlight, no, about the answers that the witness gave, no, during the questioning of the senator judges this morning, is that, no, he said a lot of things that he said he encountered for the first time, no, in relation to his audit of the use of the confidential funds by the Office of the Vice President and the DepEd. Ano-ano itong mga to? Sabi niya, first time lang siya naka-experience na walang sinubmit na official receipt, no? Kahit isa ang ahensya na gumamit ng confidential funds. Oh, tinanong siya, ito ba ay pangkaraniwan? Standard ba to? Sabi niya, hindi. Dahil usually, to prove payments or purchases of supplies, whatever that is, no? Lagi ang binibigay nila, official receipts or sales invoices. First time, walang sinubmit kahit isa. In fact, nung una, walang sinubmit kahit anong proof of payment. No? Nung na-issue ng AOM, dun sila nagbigay, pero ang nasubmit pa rin nila, these are just acknowledgement receipts. Sabi din niya, first time na nagkaroon ng request from any government office, no, requesting them, no, or insofar as is concerned, siya mismo as an auditor, not to issue an AOM. No? Instead, just issue audit queries. No, maliwanag din yun. First time lang daw yan nangyari. Nangyayari, minsan na humingi sila ng clarification about sa rules ng COA, pero yung mag-request na wag nang ma-issuehan ng AOM, audit query na lang, ngayon lang din yan nangyari. Sabi din niya, first time na encounter niya, payment of a reward for information ng binayaran supposedly ay medicines. These matters are very unusual. No? So clearly, these are important questions that should be addressed. No? Merong 448 million na notice of disallowance si VP Sara. If ever po ang gawin ni VP ibalik yung 448 million, will it affect po ba yung impeachment process? Pwede bang medyo mag-weaken yung Article 1? Well, definitely not, no? Kasi iba naman yung usapan na yon na nasa COA, iba naman din. 448 million. Parang hindi tutugma sa salin niya kung babayaran niya yun. No? Kasi para baka maglo-loan siguro siya para mabayaran yung ganong kalaking amount. But again, tutuloy pa tayo sa second half nung ating trial, doon naman patungo to eh. Kung nasunod yung proseso, saan napunta yung pera? Sino yung mga nakatanggap ng pera? Sir, follow up to that question. Kung sakali bang ibalik ni VP Sara yung amount na disallowed, hindi ba admission to na merong problema dun sa kanilang paggamit ng confidential fund? Tama naman yan dahil nga sabi nga ng witness, no, ang magiging upon issuance of the notice of disallowance, ang magiging options na ay dalawa, either restitute, ibalik niya yung pera, or mag-appeal siya. No? So necessarily, if you're returning it, you're admitting, no, na hindi naging tama yung paggasta. So, but again, at the end of the day, we don't want to preempt the decision of the impeachment court on this matter. No? They will appreciate it if and when the time comes. Siyempre, these are just hypotheticals at this point. 16 million rented safe houses for 34 for only 11 days. Kasi as I talked to some high-ranking intelligence officer of the AAP, they're just maintaining these facilities po. But in the provinces, pero itong sa OPP po, lumilitaw na 91,000 per day. Mas expensive siya sa high-end condo sa BGC. Do you think is this patently excessive and widely out of line with the reality of market and zonal values? Ang sulok po ba ng Pilipinas yan? Imahinasyon lang po ba yung katang-isip o realidad? Nabato na sa akin tong question na to during the 19th Congress. No? Ang nakuha ko lang po sa take na yun no, nag-interpolate. Naalala ko ba si Kong Franz Pumarin yung nag-interpolate nung time na yun. Yung office po ng OVP before,
ang renta po nun, ano yun, malaki yun ha, yung Boracay was 300,000 a month. So may kukumpara mo na lang yung zonal value ng New Manila. Eh di ba New Manila yun? So 300,000 a month versus 91,000 a day. So medyo comparable na yun. Pero yung sinasabi ni Attorney Wamil, si Vice President Sara Duterte lang yung na-audit niya ang confidential funds. He never said na si VP Sara lang yung merong confidential funds. Yung ganito bang line of questioning, does it blur the line between cold neutrality and lawyering for the respondent? Bago ko sagutin siguro yun, nag-aalala ako dun sa mga informant no, ng confidential funds. Ay yung gumagamit ng confidential funds na inform. Baka may sakit lahat sila. Kasi gamot yung mga pinambabayad sa kanila. Pero kung ako siguro yung informant, di ako tatanggap ng gamot eh. Siyempre gusto ko compensation kasi importante yung mga impormasyon na ibabato mo, di ba? Very crucial yun sa paghahanap ng di ba? Kung may mission man kayo or may mga ine-extract sa inyong impormasyon. Pangalawa, yung sa tanong mo, parang hindi naman masyado nagtatanong kasi kanina eh, more on parang driving a point. Kasi parang hirap na hirap po sumagot si Wamil eh, kasi hindi rin tatanggapin yung sagot niya. So parang monologue lang. So parang driving a point lang siguro na ini-stress niya yung point niya na meron din confidential funds yung office of the former Vice President. Can I just clarify some matters about that? No? So, tama yung sinabi mo. Ang sinabi naman niya during his direct examination sa kanyang experience ng pag-audit ng confidential funds as part of ICFAO, sa Office of the Vice President and Department of Education, na encounter lang niya dyan, confidential funds ni VP Sara. No? Kahapon pinakitaan siya ng SARO, no, na nung sa time ni Vice President Jojo Binay na binigyan ng funds. Pero ang tulad ng ang gusto niyang at I think at some point napaliwanag naman niya ng mabuti, no. Although nahirapan nga siyang ipasok ang mga sagot niya, but at some point kasagot naman siya. Hindi kahapon on cross, no, pinasok na din niya, sinagot na din niya yan. Na sinasabi nga niya, wala akong na-liquidate na funds, no, kasi it doesn't necessarily follow. Kung nabigyan ng funds, ay ginamit nga yun, no? At liniquidate. That matter has not been established here. Walang ebidensya na nagpapatunay niya. No? Kaya nga ang sagot niya, wala kaming na-liquidate na ganyan sa COA. So, para lang accurate tayo.